Sabi ng karamihan, masarap daw maging bata. Marami pang ang gustong bumalik sa pagkabata dahil walang problema, walang bills na kailangang bayaran. Hindi kailangang magtrabaho para mabuhay. At puro paglalaro at saya lang ang nasa isipan. Pero para kay Bugoy, hindi niya na gustong maging bata. Hindi naman masaya iyon. Ni wala na siyang oras para maglaro at mag-aral. Palagi niyang hiling na sana'y tumanda na siya agad para mas matanggap siya sa trabaho at matulungan ang kanyang ina at mga kapatid. Nakapangalumbaba siya habang pinagmamasdan ang mga batang naglalakad papasok sa paaralan. At ang iba, sakay naman sa tricycle na halos di na makaandar sa sobrang puno. Oh, nandito ka na pala. Ang aga mo naman. Kagigising ko lang. Sabi sa kanya ni Mang Pilo nang lumabas ito mula sa junk shop. Tumayo agad si Bugoy. Maaga po akong nagising. Excited na po akong sumama sa pangangalakal. Salamat po at pumayag kayong isama po ako. Napakamot naman ito sa ulo. Ayaw nga sana kitang isama at bata ka pa. 10 taon ka pa lang. Ano namang magagawa mo? Umiling agad si Bugoy. Kaya ko po. Pangako, magsisipag po ako. Kaya ko po yun. Kailangan ko lang po talaga para may pagkain ng mga kapatid ko. Napabuntong hininga na lamang si Mang Pilo. Kung hindi lang ako naaawa sa'yo, hindi talaga kita papayagan. Alam ko rin namang pabayayang tatay mo. Alam niya rin iyon. Wala na nga yatang ginawang matino ang tatay nila. Palagi nangang lasing, pinagbubuhatan pa ng kamay ang kanilang ina. Halika muna rito. Bibili ako ng pandesal sa kanto. Kumain ka na ba ng almusal? Tanong nito sa kanya habang naglalakad. Hindi pa po. Wala pong pagkain sa bahay. Wala rin pong pera. Sagot naman niya sa matanda. Natigilan si Mang Pilo at humarap sa kanya. Ibig sabihin, wala rin kinakain ng mga kapatid mo doon? Saka pa lang sila kakain kapag nakuha mo ang perang kikitain mo sa akin? Opo. Gumuhit ang awa sa mga mata nito. Alam na alam niya iyon. Ganoon naman siya palagi tingnan ng mga tao. Pero kung gusto niya mang may makaramdam ng awa sa kanya at sa mga kapatid niya, iyon ay ang kanilang ama. Dahil kung may awa ito sa kanila, hindi sana ganoon ang buhay nila ngayon. Nilabas ni Mang Pilo ang 150 piso sa wallet nito. Oh, ganito ha. Kasama yan sa puhunan ko sa pangangalakal. Ngayon, ang sistema, ibibigay ko na yan agad sa'yo sa umaga para maibigay mo na agad sa pamilya mo at panggasto sa buong araw nila. Ikaw naman, tutulong ka sa akin sa pangangalakal. Tapos pakakainin na rin kita, pati hapunan para busog ka na pagka uwi mo. Ayos ba yon? Napangiti si Bugoy. Opo, ayos na ayos po yun, boss. Ginulo nito ang buhok niya. Huwag mo akong tawaging boss, ikaw talaga. Mang Pilo pa din. Hindi naman kita trabahador. Tulong ko na to sa'yo kaya pinapayagan kita. Umuwi ka muna sa inyo at ibigay mo muna yan sa nanay mo. Saka ka bumalik dito para makakain ka na ng almusal at nang makapagsimula na tayo. Iyon ang ang ginawa niya. Tumakbo agad siya pauwi, dala ang una niyang sahod kay Mang Pilo. Abot yata hanggang langit ang ngiti niya. Sa murang edad niyang iyon, para sa kanya, sobrang laking halaga na iyon para hindi na mahirapan ang nanay niya. Nang makarating siya sa kanila, marahan siyang naglakad. Natutulog pa kasi ang mga kapatid niya at baka magising pa ang tatay niyang katutulog pa lang dahil magdamag na namang nasa inuman. Nanay! Mahinang tawag niya rito. Lumabas ang isang ginang na napakapayat at sobrang lalim ng mga mata kung saan bakas na bakas ang puyat at pagod. Tuwing madaling araw nagigising ang bunso niyang kapatid na si Jana at tanging ang nanay niya lang ang nag-aalaga. Saan ka ba pumunta, anak? Kung saan ka na naman nagsususuot, maaga pa ha. Mahinang sermon sa kanya nito. Ibinigay niya agad ang pera. Sasama ho ako kay Mang Pilo sa pangangalakal.
Unang sahod ko po yan, Nay. Bili na po kayo ng pagkain para hindi na po magutom ang mga kapatid ko. Nangilid ang luha ng kanyang ina. Bugoy. Ngumiti lang siya. Ang bait nga po ni Mang Pilo. Binigay niya sa akin yan kahit wala pa po akong nagagawa. Lagi daw pong ganyan at siya na raw din po yung bahala sa pagkain ko. Sige po, alis na ako. Baka hinahanap niya na po ako eh. Pagkatapos nun, nagmamadaling bumalik ang batang lalaki sa junk shop. Napangiti agad siya nang ayain siya ni Mang Pilo na kumain na rin para sumabay na ng almusal sa mga anak nito. Habang kumakain ng pandesal, napapangiti si Bugoy. Nakita niyang gumagayak ang mga anak ni Mang Pilo papasok sa eskwelahan. Sa kaibuturan ng puso niya, may munting hiling na sana makapag-aral din siya katulad ng ibang mga bata. Pilo, bakit nandito ang anak ni Nora? Tanong ng asawa nito. Napatingin naman ang lalaki sa kanya. Isasama ko sa pangangalakal. Nakiusap kawawa naman. Sagot ko na rin ang pagkain. Hindi naman mabigat at bata pa si Bugoy. Napailing naman ang ginang at pinagpalaman pa siya ng tinapay. Kumain ka pa. Kawawa ka naman. Dapat hindi ka nagtatrabaho. Dapat sa eskwelahan ka. Ayaw po ni tatay mag-aral kami. Dagdag gastos lang daw po. Nakayukong sambit ni Bugoy. Napairap naman ang ginang. Anak kayo, kaya responsibilidad niya yon. Galing talaga niyang ama mo. Tapos bakit ako? Buntis na naman si Nora. Ginagawang paanaking baboy ang nanay mo, hindi naman kayang buhayin. Susan, tama na. Hindi pa yan naiintindihan ng bata. Susan, tama na. Hindi pa yan naiintindihan ng bata. Suway naman ni Mang Pilo. Nagsalubong ang mga kilay ng asawa nito. Nakakagigil lang kasi. Nag-aalala lang naman ako sa mga bata. Karapatan ng mga batang mag-aral pero hindi man lang matamasa dahil puro bisyo ang ama nila. Hirap na hirap din naman tayo tulad nila pero nagsisikap ka naman para sa amin ng mga anak mo. Talagang hindi lang alam ng Nestor na yun ang responsibilidad. Basta lang nasasarapan, wala nang pakialam sa resulta. Kakabwisit. Patuloy pa nito. Mabagal niyang ginuya ang pagkain niya. Alam niya naman ang sinasabi ni Aling Susan. Bukas na ang isip niya sa mga ganoon. Alam niya rin na kung paano sila nabuong magkakapatid at dinala ng 9 na buwan sa tiyan ng nanay nila. Minsan pa nga, nahuli niya ang tatay niyang pinipilit ang nanay niyang gawin iyon. Pero ayaw pumayag nito kaya pinagbuhatan na naman ang kamay. Nang tinanong niya naman ang kanyang ina tungkol doon ay sinabi lang nitong ayos lang daw ang lahat at isa pa, hindi na siya dapat pang magtanong tungkol sa mga bagay na pangmatanda. Gayunpaman, hindi naman iyon ang nakapukaw sa atensyon ni Bugoy. Simula ng araw na iyon, sa kanya lang napagtantong sinasaktan pala ng kanyang ama ang nanay niya. Halika na Bugoy, maglagay ka ng damit sa ulo mo. Mainit mamaya. Kahit sa kolong-kolong tayo nakasakay, hindi pa rin kaya. Naku, mangingitim ka. Sabi ni Mang Pilo sa kanya. Ayos lang po yun. Pogi pa rin naman po ako. Nakangising sabi naman ni Bugoy. Iyon ang palaging sinasabi ng mga tao sa kanyang ina. Napogi siya. Pinanganak siyang maputi at mamula-mula kapag naiinitan. Pinanganak siyang maputi at namumula-mula kapag naiinitan. Kaya minsan, Tisoy ang tawag sa kanya. Mahina itong tumawa. Tara na nga, sumakay ka na't ihahatid muna natin ang mga anak ko sa school. Puno ng pananabik naman siyang sumakay sa kolong-kolong. Tumabi naman sa kanya ang 2 anak nito. Pagkarating sa school, namangha siya kaagad. Nasa labas pa lang siya pero rinig na rinig niya na ang mga ingay ng mga bata sa loob. Dito ka muna Bugoy, ihahatid ko lang sa loob tong 2. Bilin sa kanya ni Mang Pilo. Sige po, sagot ni Bugoy habang tumatango-tango. Habang naghihintay, pinagmasdan niyang mga bata sa paligid. May isang tindahang puno ng mga bata na bumibili ng mga mumurahing laruan. Mayroon namang mga magulang na naghahatid ng anak at bumibili pa ng baon para sa mga ito. Bigla niyang na-imagine na isa siya sa mga batang iyon. Kunwari, papasok siya sa school at ihahatid ng nanay niya.
Kasabay noon ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Bakit nakangiti ka dyan? Tanong ni Mang Pilo na nakabalik na pala. Wala po, may naalala lang po. Sa araw na iyon, nagsimula na nga ang trabaho nila. Kung saan-saan silang pumuntang bahay na may mga itatapon ng basura. Kapag puno na ang kolong-kolong, uuwi muna sila para ibaba iyon sa junk shop. Nag-aayos si Mang Pilo ng mga nakalakal nilang mga sirang appliances. Habang pinaghihiwalay niya naman ang mga papel na puti at mga papel na may kulay. Umawang ang bibig niya nang makita ang librong pangbata na maraming larawan. Halatang luma na at may kaunting basa pa, pero maganda pa rin ang papel na katulad ng sa mga magazine. Pinunasan niya iyon gamit ang kamay niya at maingat na hinawakan. Manghang-mangha siya habang binubuklat iyon. Tapos ka na ba dyan? Tanong ni Mang Pilo sa kanya. Lumingon siya sa lalaki at ipinakita ang hawak niya. Pwede po bang akin na lang po ito? Ano yan? Lumapit ito sa kanya at tiningnan ang hawak niya. Children's book? Marunong kang magbasa? Napakamot siya sa ulo. Hindi po, pero maganda po. Saka ipapakita ko po sana sa mga kapatid ko. Magagandahan po sila. Bumuntong hininga si Mang Pilo at ibinalik sa kanya ang children's book. Sige, ganito. Kapag may mga nakakalakal tayong mga laruan o katulad niyan, pwede mo nang kunin at iuwi sa inyo. Talaga po? Tuwang-tuwang tanong niya rito. Tumango naman ito. Simula ng araw na yon, tuwing nangangalakal sila ay lagi siyang nananalangin na sana ay may makuha siyang mga laruan at maayos na libro para may libangan ang mga kapatid niya. Ni minsan, hindi pa sila nabilhan ng laruan. May mga laruan naman sila pero mga kung ano-ano lang gamit sa bahay nila na sa tingin nilang magkakapatid ay nakakaaliw. Kaya malaking bagay sa kanyang may madala siyang mga laruan bukod sa pagkain. Ibig sabihin ay pwede na silang maglaro. Pagkatapos nilang ayusin ang mga nakalakal ng araw na iyon, pumunta na sila sa mas malaking junk shop sa bayan para doon ibenta ang mga kalakal na naipon nila. Pagkatapos ibenta ang mga iyon, dumaan na sila sa palengke para bumili ng ulam. Papa, gusto ko po ng ice cream. Hiling ng anak ni Mang Pilo nang sunduin nila sa paaralan. Sige, bumili kayo ron. Tumingin ito sa kanya. Bugoy, ikaw, gusto mo rin ba ng ice cream? Opo. Binigyan siya nito ng 10 piso. Bumaba siya kaagad mula sa kolong-kolong at nakipagsiksikan sa mga bumibili ng ice cream. Nang mahawakan niya iyon, ingat na ingat siyang sumakay muli. Habang pauwi, nilalantakan niya ang ice cream. Dinidilaan niya lang iyon para hindi maubos kaagad. Tapos na naman ang trabaho niya at pwede na siyang umuwi pero sinabi sa kanya ni Mang Pilo na doon na kumain ng hapunan sa bahay nito. Nakaupo lang siya sa sahig malapit sa may pinto at nakikinood ng TV. Nakikitawa rin siya sa mga anak nito kapag may nakakatawa sa pinapanood. Halina kayo, kakain na! Anunsyo ni Aling Susan. Tumakbo naman agad ang mga anak nito sa lamesa. Gusto niya ring pumunta roon kaso nakita niyang sakto lang ang upuan ng mga ito. Hindi naman siya kapamilya kaya umupo na lang siya ulit sa sahig at nanood ng TV. Akala niya maghihintay pa siya pero lumapit na sa kanya si Mang Pilo at binigyan siya ng platong may lamang maraming kanin at ulam. Kung gusto mo, pumunta ka sa kusina, sumando ka na lang. Bilin pa nito. Napangiti siya kaagad. Salamat po. Nang gabing iyon, ang dami niyang nakain. Minsan lang siyang makatikim ng masarap na ulam, kaya sinulit niya na. Pagka-uwi ni Bugoy, panay lang ang kwento niya sa kanyang ina at mga kapatid sa mga napuntahan niyang mga bahay kanina. Binigay niya rin ang ilang laruan na nakalakal nila. Bago matulog, tumambay muna siya sa may bintana. Mula sa ilaw ng poste, pinilit niyang aninagin ang mga salita sa librong pangbatang hiningi niya kay Mang Pilo kanina. Wala naman siyang ideya kung papaano basahin iyon kaya tinitigan niya na lang. Mga larawan pa lang, pakiramdam niya, parang sobrang ganda ng kwentong nakapaloob doon. Bakit hindi ka pa natutulog, anak? Biglang tanong ng nanay niya. Alam kong pagod ka na kaya matulog ka na. Tinago niya agad sa ilalim ng unan ang libro.
Tutulog na po ako. Good night, nanay. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. Salamat, Bugoy. Nang gabing iyon, bago siya makatulog, narinig niya ang maihinang hikbi ng kanyang ina. Noong una, hindi niya maintindihan kung bakit palagi na lang itong umiiyak. Pero nang mamulat na siya sa lahat ay napagtanto niyang sobrang hirap na pala sa kanyang ina ang buhay na mayroon ang kanilang pamilya. Nagpatuloy ang pagsama ni Bugoy kay Mang Pilo. Kahit papaano, nabuhay naman silang magkakapatid sa kinikita niya roon. Kapag nagpapahinga siya nakakapanood pa siya ng TV. Isang Sabado, habang nagkakalas ng mga tanso sa mga sirang electric fan ay narinig niya sa loob ng bahay na umiiyak ang anak ni Mang Pilo. Umiiyak po si Grace? Tanong niya rito. Tumango naman ito. Hayaan mo na, pinapagalitan lang yun ni Susan. Hindi matuto sa pagbabasa dahil ayaw makinig. Kinder na yon, dapat kahit paano marunong na si Grace kahit kaunti. Kaso laging nasa laro ang atensyon. Sandaling nag-isip si Bugoy. Hindi sila maturo ang magkakapatid ng nanay niya dahil no read, no write din naman ito. Napalunok tuloy siya at tinanaw ang bahay ni Mang Pilo. Iiyak rin kaya siya kapag tinuruan siyang magbasa tapos hindi siya matuto? Anong iniisip mo? Ang lalim nalunod ka na. Biro sa kanya ni Mang Pilo. Iniisip ko pong sana marunong po akong magbasa para kahit ako na lang po ang magturo sa mga kapatid ko. Pagbilang lang po ang alam ko Napabuntong hiningang sabi ni Bugoy. Napangiti naman si Mang Pilo. Ang bait mong bata, huwag kang magbabago Lagi mong isipin ang mga kapatid mo. Magsikap ka lang. Malay mo, maging mayaman ka kapag malaki ka na. Gusto ko rin po yan pero hindi ko po alam kung papaano. Inosenteng sabi niya rito. Tinapik nito ang balikat niya. May paraan yan. Mabait ka. Eto ang hirap na nararanasan mo ngayon. May kapalit yan. Ibabalik ng Diyos sa'yo lahat ng kabutihang ginawa mo. Maniwala ka. Napangiti si Bugoy. Kaya hindi siya nawawalan ng pag-asa sa buhay kahit ang sama-sama ng tatay nilang magkakapatid. Alam niyang hindi pa rin sila pinababayaan ng Diyos. Pagkatapos ng trabaho sa junk shop, tumambay na lang ulit si Bugoy sa loob ng bahay ni Mang Pilo. Habang nag-aaral ng nursery rhyme si Grace ay nakikisabay din siya. Naging pamilyar na siya sa mga letra kahit papaano ay nakakabisado niya na ang kanta. Kaya nang makauwi siya, binuklat niya agad ang librong mayroon siya. Hinanap niya ang mga letra na pamilyar sa kanya at mahina siyang napapapalakpak kapag tama ang natatandaan niya. Pakiramdam ko parang madali lang magbasa. Sana matuto na ako. Nakangiting sabi niya sa sarili. Bugoy! Tawag ng tatay niya. Lumingon siya kaagad. Bakit po? Naiiritang binato nito ang hawak niyang libro. Suminghap siya at kinuha agad iyon. Ayaw niyang masira iyon. Nakalas na ang ibang pahina. Aayusin niya sana iyon ngunit kinuha na naman sa kanya ng tatay niya at tuluyan niyang pinunit. Dahilan para tuluyan ng masira. Tatay, wag po! Maiyak-iyak niyang sabi. Tinapon at tinapakan pa nito iyon. Ano ba yan? Mahalaga pa ba yan? Buwisit na to. Kunin mo yung basket doon. Magbenta ka ng balot. Masama yung pakiramdam ko. Ayusin mo Huwag kang uuwi ng hindi ubos yun at huwag kang kukupit ng pinagbentahan. Malilintikan ka sa akin. Bakit niyo po sinira ang libro ko? Hindi niya na mapigilang sabi. Anong sabi mo? Ano bang ginagawa mo sa librong yon hindi ka naman nag-aaral? Buwisit kang bata ka. Hahampasin sana siya nito pero pinigilan ito ng kanyang ina. Nestor, wag mo namang saktan yung bata. Gusto niya lang namang matuto. Hindi na nga natin mapag-aral Kinakabahang sabi ni Nora sa asawa. Nabatukan siya ng ama. Matuto? Hindi naman nag-aaral yan. Bilis na, magtinda ka na doon. Hinawakan ni Nora si Nestor sa braso. Pagod si Bugoy. Kagagaling niya lang kay Mang Pilo. Ako na lang ang magtitinda. Anong ikaw? Sige nga. Paano mo padededehin yung si Jana? Saka dito ka lang, kailangan kita dito.
Hilutin mo ko't masamang pakiramdam ko. Reklamo pa nito. Binatukan pa ulit siya ng tatay niya. Walang nagawa si Bugoy kung di kunin ang basket. Kahit gabi na, lumabas pa rin siya para magtinda. Balut! Penoy! Chicharon! Nanginginig ang boses na sigaw niya. Yun nga lang, hindi siya makasigaw ng maayos dahil habang naglalakad, panay ang pagtulo ng mga luha niya. Nang hindi niya na talaga mapigilan, tumigil siya at umupo muna sa gilid ng kalsada. Iniisip niya ang librong sinira kanina ng kanyang ama. Gusto niya lang naman matutong magbasa. Ni minsan, wala siyang hinangad na kahit na ano. Hindi rin siya nagreklamo kahit isang beses sa buhay na mayroon sila. Ang librong iyon lang ang kasiyahan niya, pero nawala pa sa mga kamay niya. Huminga siya ng malalim saka pinukpok ang dibdib. Sa murang edad na yon, pakiramdam ni Bugoy, mali ang umiyak ng ganon. Kailangan pa niyang magbenta dahil siguradong hindi lang sermon ang aabuti niya kapag hindi niya napaubos ang mga iyon. Kuya, bili na po kayo. Ate, bili na po kayo ng balot. Alok niya sa magkasintahang nakita niya sa parke. Nagbe-video ang babae. Mukhang may ginagawa sa social media account nito. Napangiti na lang siya nang makitang sumasayaw ito nang nakaupo at wala man lang pakialam ang boyfriend nito pero hagip sa kamera. Umusog ka nga, nakikita kang pangit mo naman. Panglalait pa nito. Humalakhak naman ang boyfriend nito ng may bahid na pangaasar. Wow, ang ganda mo ah. Oo, ikaw na maganda. Pakakasalan na nga kita eh. Napairap naman ang babae. Naglabas ng wallet ang binata. Sige, pabiling 4 na balot, 2 penoy, saka 2 chicharon. Paano kapag na high blood kami sa mga balot mo? Sasagutin mo bang pagpapagamot namin ng toyohin kong girlfriend? Si Lord na pong bahala sa inyo. Tumawa ang dalawa. Ang talino mo namang sumagot. Pasensya ka na dito sa boyfriend ko, tinatakot ka lang. Joke lang yun ah. Mahina, di marunong mag-market ng paninda. Eh di mas lalong hindi pala kami bibili. Baka sa heaven pang diretso namin. Ang mahalaga po, nakatulong po kayo sa kapwa nyo. Kahit sunduin na po kayo, okay lang dahil nakagawa naman po kayo ng kabutihan sa mundo. Pabiro niyang sabi. Ang lakas ng umalpas na tawa sa mukha ng dalawa. Bumili rin naman ang mga ito at tinigil na ang kalokohan. Napangiti siya nang matanggap ang bayad. Salamat po. Gabi na, umuwi ka na. Baka mapano ka pa. Kita mo nga yung mga mata mo, ang lamlam na. Inaanto ka na? Tanong ng lalaki sa kanya habang kumakain ng balot. Opo, pero kailangan ko pong ubusin tong paninda ko. Hindi po ako pwedeng umuwi hanggang hindi to nauubos. Kumunot naman ang noo ng babae. Bakit? Nasaan bang mga magulang mo? Nasa bahay po si tatay. Masama po ang pakiramdam. Si nanay po hindi pwedeng umalis ng bahay. Nagpapadede po sa baby namin. Pag-amin niya pa. Lumingon muli sa kanyang kasintahan nito. Nag-aaral ka pa? Umiling agad si Bugoy. Hindi po ako nag-aaral. Hindi po kami kayang pag-aralin ni tatay. Dumaan ang awa sa mga mata ng babae at tumingin sa nobyo. Bilhin na natin yung paninda niya lahat. Nanlaki ang mga mata nito. Ano namang gagawin natin sa maraming balot at penoy? Di naman natin kayang ubusin. Baka literal na maghilong na tayo sa langit. Gusto mo yatang till death do us part tayo. Kapag pumutok ang batok, may kaduwo ka pa din. Mayos ka nga, puro kakalokohan. Sige na, malapit na birthday ko, 'di ba? Kahit ito na lang yung regalo mo sa akin. Malawak na napangiti si Bugoy nang bilhin ng mga ito ang lahat ng paninda niya. Dahil doon, nakauwi siya at nakapagpahinga. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Kahit na antok pa, pinilit niyang bumangon. Katatapos niya lang maligo nang madatna niya ang nanay niya. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ko napigilan ang tatay mo. Sorry talaga. Mahinang sabi nito sa kanya. Ayos lang po, nakabenta naman po ako kahapon. May magjowa sa parke na pumakyaw ng paninda ko. Abotengang sabi niya rito. Bumuntong hininga ang kanyang ina at inabot ang librong paborito niya. Pasensya ka na, nasira ang ibang pahina pero yung mga pinunit ng tatay mo,
Nilagyan ko na lang ng tape para mabuo. Hindi mapigilan ni Bugoy ang malungkot nang makita ang paborito niyang libro. Nakatape na iyon at hindi nabuo ang ibang mga salitang nakasulat doon. Nasira na agad iyon, hindi pa man siya natututong bumasa. Gayunpaman, nang maalala niyang inayos iyon ng ina para sa kanya ay may munting saya pa rin sa kanyang puso. "Salamat po, nanay!" Nakangiting saad niya rito. Bigla na lang tumulo ang mga luha ni Nora. "Nasasaktan ako sa mga ngiti mo, anak. Wala akong magawa kundi humingi ng tawad sa'yo. Wala akong silbi. Ang bata-bata mo pa pero nagtatrabaho ka na para lang may makain ako at saka ang mga kapatid mo. Maiintindihan ko kung galit ka sa akin." Pinunasan niya ang mga luha nito. "Nanay, wag po kayong umiyak. Hindi po ako magagalit sa'yo. Mahal ko po kayo." "Happy birthday, Bugoy. Pasensya ka na." Nanginginig ang boses na sabi ni Nora. Mahigpit siyang niyakap nito. Napangiti siya. Gustong-gusto niya talaga kapag niyayakap siya ng kanyang ina. Pagkatapos nun, pumunta na siya kay Mang Pilo para sumama sa pangangalakal. Katulad ng palagi nilang ginagawa ang ginawa nila sa araw na iyon. Wala na siyang pakialam kung madungis na siya at amoy araw. "Teka, ikaw yung batang nagbebenta ng balot kahapon, di ba?" Tanong ng babae sa kanya. Tumunghay siya mula sa pagbubuhat ng lumang electric fan. "Po?" "Oo, ikaw nga. Ako yung kagabi. Yung pumakyaw ng mga paninda mo kasama yung boyfriend ko. Ano, naalala mo na?" Magiliw na tanong nito. "Opo, ate." Napangiti agad si Bugoy. Natawa naman ito. "Mabuti naman at naaalala mo pa ako. Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi ka na umuwi kagabi ah. Tapos nangangalakal ka ngayon? Ang sipag mo naman. Pero hindi ka ba napapagod?" Sandali siyang nag-isip. "Napapagod po pero wala pong kakainin ng mga kapatid ko kapag tumigil po ako." Nawala ang ngiti sa mga labi nito. "Bakit ikaw ang nagtatrabaho para sa pamilya mo? Bata ka pa. Dapat nag-aaral ka." Napailing si Bugoy. "Mahirap po kami, hindi po pwede. Gusto ko pong tumulong kay nanay. Kapag tumigil po ako, magugutom po kami. Sasakit na naman po ang tiyan namin." Sa edad niyang iyon, hindi niya rin naman alam kung papaano ipapaliwanag sa lahat ang sitwasyon niya. Mahirap lang sila. Hindi niya alam kung bakit sila mahirap. May tatay siyang lasinggero at may bisyo, kaya palaging walang lamang bigas ang bigasan nila. Tiningala ni Bugoy ang bahay ng babae. "Ang ganda po ng bahay niyo." Ngumiti naman ito. "Salamat. O sige, habang nilalagay niyo dyan yung mga nakalakal niyo sa amin, ikukuha ko kayo ng merienda. Sakto, nag-bake ako ng chocolate cake." Napakamot si Mang Pilo sa ulo. "Nakakahiya naman po, ma'am." "Ay, ayos lang po. Sige po, kukuha na po ako para makakain kayo." Sabi pa nito sa kanila. Hindi na matanggal ang ngiti sa mga labi niya. Hindi niya na matandaan kung kailan siya nakakain ng chocolate cake. Huling kain niya palang noon nang may nagbigay na kapitbahay nila dahil birthday ng anak nito. "Ano yung sinasabi ni Ma'am Bugoy? Nagtitinda ka pa sa gabi?" Tanong ni Mang Pilo sa kanya. "Opo, tinitinda ko po yung mga balot ni tatay." Sagot niya rito. Kumunot ang noo nito. "Ano? Ikaw pang nagtitinda? Dapat magpahinga ka na kapag umuuwi ka dahil nakakapagod ang buong araw natin sa pangangalakal." "Pagkagalitan po ako ni tatay. Binabatukan niya po ako kapag di po ako sumusunod. Huwag daw po akong uuwi nang hindi ko nauubos yung paninda. Mabuti nga po, pinakyaw nila yung mga tinda ko kagabi." Naluluhang sabi ni Bugoy. Umigting ang panga ni Mang Pilo. "Napakawalang kwenta talagang ama ng tatay mong yan. Pagod ka na ba? Kung gusto mo magpahinga ka, pwedeng iuwi na kita. Hindi ko na nga maatim na patulungin kita sa akin tapos malalaman kong pinagtatrabaho ka pa pala ng tatay mo sa gabi. Ang liit pa ng katawan mo para magbanat ng buto." Umiling siya kaagad. "Ayaw niyo po ba kung sumama sa inyo sa pangangalakal? Parang awa niyo na po, wala po kaming kakainin." Bumuntong hininga ito. "Hindi naman sa ganun. Hahayaan pa rin kita. Magpahinga ka na lang muna ngayong araw. Kaya pala, habang pasakay pa lang tayo kanina, papikit-pikit na yung mga mata mo puyot ka pala." Ilang sandali pa, inaya na nga sila sa loob ng babae. Nalaman ni Bugoy na Michelle pala ang pangalan nito
At Joshua naman ang nobyo niya. Tuwang-tuwa siya habang kumakain ng chocolate cake. Sobrang sarap ninyo pong gumawa ng cake, Ate Michelle. Salamat naman at nagustuhan mo. Nakangiting wika nito. First time ko pong magkaroon ng cake sa birthday ko. Kumunot ang noo ng babae. Birthday mo pala? Teka, igagawa kita ng isa pang cake. Yung may pangalan mo talaga. Ilalagay ko din sa kahon para may mauwi ka sa mga kapatid mo. Regalo ko na yun sa'yo, Bugoy. Happy birthday! Talaga po? Maraming salamat po. Ngumisi si Bugoy kahit may nakasingit pang chocolate sa mga ngipin. Kaya nang makauwi siya, sobrang excited niya. Kahit nagmamadali siyang makauwi ay maingat pa rin siyang naglakad para hindi masira ang cake. Oh, ano yung dala mo? Cake ba yan, anak? Gulat na tanong ng kanyang ina. Tumango naman si Bugoy. Opo, nanay. Pinakain po ako ni Ate Michelle ng masarap na chocolate cake dun sa bahay nila. Tapos, binigay niya rin po sa akin ito para makatikim din daw po kayo. Regalo niya daw po sa akin sa birthday ko. Nanay, first time ko pong nagkaroon ng cake sa birthday. Ate Michelle? Tanong ni Nora sa kanya. Sa bahay po ni Ate Michelle kami nangalakal kanina. Siya rin po pati yun si Kuya Joshua na boyfriend niya yung namakyaw ng paninda ni tatay kagabi. Ang bait-bait po nila pareho. Pagbibidan niya pa. Nang gabing yon, ipinagdiriwang nila ang birthday ni Bugoy. Mabuti na lang, hindi pa nakakauwi ang tatay nila kaya walang sumira ng araw na iyon para sa kanya. Bago hipan ang kandila ay binulong niya sa hangin ang munti niyang hiling. Anak, halika. May regalo ako sa'yo. Sabi ni Nora sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Bugoy. Talaga po? Kinuha nito ang isang maliit na bagay na nakabalot sa gift wrapper. Inalog niya iyon at sinubukan pang hulaan kung anong laman. Sige anak, buksan mo na. Excited na binuksan niya iyon. Namangha siya nang makita ang isang tracing book, lapis at abakada. Tipid na napangiti si Nora. Binili kita niyan, pero hindi ko alam kung magagamit mo. Wala akong ibang maisip na magugustuhan mo kaya yan ang binili ko. Pasensya ka na kung yan lang ang kinaya ng pera ko, anak. Mahigpit na niyakap ni Bugoy sa bewang ang kanyang ina. Salamat po. Promise po gagamitin ko po to, nanay. Simula nang makatanggap siya ng regalo mula sa ina, labis niyang pinahalagahan ang mga gamit na iyon. Kapag pupunta siya sa junk shop ni Mang Pilo, nakalagay sa maliit na eco bag ang mga iyon. Pagkatapos ng trabaho at habang naghihintay na maluto ang hapunan, nandun lang siya malapit sa may pintuan at iginuguhit ang nasa tracing book. Ano nga ulit letter to, Cindy? Tanong niya sa grade 2 na anak ni Mang Pilo. Tumingin sa kanya ito mula sa paglalaro. Letter Q yan, Kuya Bugoy. Walang nagturo sa kanya kahit sino. Sariling sikap lang talaga niya at nakikinig lang siyang palihim kapag nag-aaral sina Grace at Cindy na anak ni Mang Pilo. Ang mga sinusundan niyang letter sa tracing book ay kinakabisado niya bago isulat sa papel. Siya na rin mismo ang nagwawasto para malaman niya kung saan ba siya nagkamali. Ibig sabihin hindi ka pa nakakapag-kinder? Tanong ni Aling Susan sa kanya. Umiling naman si Bugoy. Hindi po. Namaywang ang asawa ni Mang Pilo. Aba, kung mag-aaral kay napakalaki mo na pala. Biruin mo dapat nasa grade 4 o grade 5 ka na ngayong taon. Tapos ngayon ka palang matututong magbasa? Susan, tumigil ka nga dyan. Napaka-chismosa mo talaga. Kaya ang daming galit dyan sa'yo sa labas. Pati bata, kinukuhaan mo ng chismis. Naiinis na sabi ni Mang Pilo kahit halatang inaasar lang naman ang asawa. Natawa na lang si Bugoy habang pinapanood ang mga ito. Minsan, hinihiling niyang katulad na lang ng kanyang ama si Mang Pilo. Kahit ang nanay niya na lang ang itrato ng tama, ayos na sa kanya iyon. Magiging masaya na siya. Nalulungkot kasi siya sa tuwing makikita at naririnig na umiiyak ang kanyang ina. Natigil lang ang pagkukulitan ng mag-asawa nang may bumili sa sari-sari store ni Aling Susan. Binalik niya na lang ulit ang atensyon sa pagsusulat. Teka, kilala kita. Sabi ng dalaga sa kanya. Ano po? Sikat ka. Viral ka ngayon. Wait, may kinutingting ito sa cellphone bago ipinakita sa kanya. Ikaw yan, 'di ba? Yung viral na little balut vendor?
Nanlaki ang mga mata ni Bugoy nang makita ang sarili sa video. Iyon ang video kung saan nakikipagkulitan siya kina Michelle at Joshua nang bumibili ang mga ito sa kanya. May video pa siyang halos bumagsak na sa kinauupuan sa sobrang antok. Abay, oo nga! 5 million views na pala at 2 araw pa lang simula nang ma-post. Sabat naman ni Aling Susan. Hindi pa gaanong maintindihan ni Bugoy ang nangyayari. Pero simula ng araw na iyon ay dumagsa ang mga taong gustong tumulong sa kanya at sa mga kapatid niya. Sino pong nagpadala? Tanong ng kanyang ina nang biglang may kumatok na delivery boy sa pinto nila. Galing po kay Mrs. Santiago. Galing pong Canada ang balikbayan box. Sabi naman ng delivery man. Suminghap siya sa gulat. Kaya nang lumabas ang nanay niya ay sumunod agad siya. Halos hindi maipasok sa iskinita at bahay nila ang malaking kahon. Excited lang naman siyang nakasunod. Ano kayang laman nito? Tanong ni Nora at inalam kung papaano bubuksan ang box na iyon. Nay, saan raw po to galing? May nagpadala sa akin ng mensahe, anak. Sabi niya, gusto niyang magbigay ng tulong para sa atin simula nang makita yung video mo. Hindi ko naman alam na ganito pala kalaking box ang ipapadala niya. Puno ng pananabik na niyakap niya ang box. Tara na po, buksan na po natin to. Tumawa ang kanyang ina at binuksan na iyon. Pagbukas pa lang, namangha siya sa dami ng imported na mga dilata at tsokolate. May mga laruan at damit din doon. Kanya-kanya silang kuha ng magustuhan nilang magkakapatid. Halos hindi na malaman kung sala pa ba ang bahay nila sa sobrang daming pinadala sa kanila. Anak, may pera din. Siguradong malaki ito kapag pinapalit dito sa atin. Natutuwang sabi ng nanay niya. Nagtatalon sa tuwa si Bugoy. Wow, ang dami naman nito. Biglang tumulo ang luha ng kanyang ina. Mapag-aaral ko na kayo gamit ang tulong ng ibang tao sa iyo, anak. Palalaguin ko ito. Gusto ko na talaga kayong makapag-aral. Ayokong wala kayong marating sa buhay katulad ko. Sa sobrang saya niya, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Pangarap niya ring mag-aral. Unti-unti niya nang nararamdaman kung paano ang maging isang normal na bata. Gayunpaman, katulad ng ibang kasiyahan sa kanyang buhay, mabilis din iyong inagaw sa kanya at ng mga kapatid niya. Inagaw ni Nestor ang perang hawak ni Nora. At kanino galing to? Ang dami nito ah! Akin na yan, Nestor. Gagamitin ko yan sa pag-aaral ng mga anak natin. Nagmamakaawang sabi ng kanyang ina. Sinampal-sampal nito ang mukha ni Nora. Hibang ka na ba? Anong pag-aaralin? Gamitin mo nga yung utak mo. Gastos lang kung pag-aaralin natin ang mga yan. Hindi na nakapagtimpi ang nanay niya. Napakawalang kwenta mo. Hindi naman sa'yo ang perang yan. Binigay ng mga tao para kina Bugoy at sa mga kapatid niya. Wala kang karapatang kunin ng perang yan. Napakadamot mo ah. Malakas na sinampal ito ni Nestor. Nag-iyakan ng mga kapatid niya. Lumapit naman siya kay Nestor at pinagsusuntok sa baywang ang sariling ama. Gigil na siya sa sobrang galit. Hiling niya na lang na sana mas malaki pa siya para masaktan niya na rin ang tatay niyang walang ibang ginawa kundi pahirapan sila. Malakas siyang binatukan ng kanyang ama at sinipa pa siya kaya napahandusay siya sa sahig. Isang sipa pa at tumama na iyon sa kanyang tiyan. Ano ba, Nestor? Huwag mong saktan si Bugoy. Sigaw ng kanyang ina. Bastos yung batang yan. Nanununtok? Anong gusto mong mangyari? Nagmamalaki ka na? Sinipa nito ang mga nagkalat na tsokolate at mga dilata sa sahig. Itong mga to? Nagpapaawa ka lang naman. Hindi nila alam bastos ka naman sa totoong buhay na bata ka. Pero ayos lang. Ano? Nakakapagpadala ka na ng pera? Bugbugin kaya kita para mas maawa pang mga tao sa'yo. Nestor, tama na. Nakita ng ugat sa leeg ni Nora dahil sa sigaw na iyon. Sinipa ulit siya ng ama. Tumulo na ang mga luha ni Bugoy. Wala na talagang kasing sama ang ama niya. Niyakap siya ng kanyang ina kaya ito ang nakatanggap ng mga gigil na sipa mula kay Nestor. Halika ritong bata ka! Kahit lasing ay buong lakas pa rin siyang nahila nito. Parang papel na hinila lang siya at sinuntok sa mukha.
Napapalahaw si Bugoy. Hindi niya maidilat ang isang mata niya sa sobrang sakit at parang hilong-hilo na ang pakiramdam niya. Hayop ka talaga, Nestor! Sigaw ni Nora at galit na hinampas ang nakitang dilata sa likod ng asawa. Napadaing ito sa sakit at agad na binalingan si Nora. Sinabunutan nito ang asawa at inumpog sa may barandilya ng hagdan ang babae. Lumakas ang iyak ng mga bata sa loob ng bahay na iyon. Tumahimik kayo! Sigaw pa ni Nestor at kumuha ng sinturon para hagupitin ng sinturon ang mga hita at braso ng mga anak. Nang gabing iyon, sa halip na magsaya sa mga natanggap ay nandoon lang silang mag-iina sa pinakasulok ng bahay. Umiiyak ng sobra at iniinda ang lahat ng paghihirap na dinanas kay Nestor. Nilak ng lalaki ang mga bintana sa loob ng bahay. Nakaupo lang ito sa lamesa at harap-harapang humihit-hit ng ipinagbabawal na gamot. Wala itong pakialam kahit makita pa ng pamilya nito ang ginagawa niya. "Takpan niyo ang ilong niyo," mahinang sabi ni Nora sa kanila. Tumulo ang mga luha ni Bugoy nang makita ang bugbog saradong mukha ng ina. May pasa rin siya sa kaliwang mata pero hindi niya na nararamdaman ang sakit na iyon. Mas masakit ang puso niya sa labis na sakit at paghihirap na nararanasan nila sa kamay ni Nestor. "Nay, masakit po ba?" Marahang tanong niya kay Nora. Kumislap sa luha ang mga mata nito. "Pasensya na kayo. Hindi ko kayo mapagtanggol. Ang hina-hina ko." Biglang umiyak ang bunso niyang kapatid. "Tahimik!" Sigaw ni Nestor at binato ang isang baso sa pader. Mabilis namang itinaas ni Nora ang damit para padidehin ang baby. Pinagmamasdan lang niya ang mukha nito. Kahit inaalo na nito ang kapatid niya para tumahan, hindi naman ito magawang itigil ang nagbabagsakang mga luha. Ilang sandali pa, tumayo ang ama niya. "Oy, kayo! Huwag kayong aalis dito ha. Dadalhin ko ang cellphone ni Nora. Ikakandado ko ang pinto. Subukan niyo lang umalis dito. Papatayin ko kayong lahat." Nang umalis ito ay nagsimula na namang mag-iyakan ang mga kapatid ni Bugoy. "Nanay, natatakot po ako." Umiiyak na sambit ng kanyang kapatid. Binigay sa kanya nito ang baby. "Bugoy, hawakan mo muna si Jana. Gagawa ako ng paraan para makatakas tayo dito." Kahit nanghihina, tumayo si Nora para humanap ng paraan. Ilang sandali pa, bigla na lang nitong pinukpok ang bintana nilang yari sa kahoy. Nagkaroon ng butas doon. "Mga anak, halina kayo. Tumakas na tayo bago pa dumating ang tatay ninyo." Kinuha nito si Jana mula sa kanya. "Ikaw muna, Bugoy, para isusunod ko si Sheila tapos kunin mo na rin si Jana." Nang makalabas si Bugoy, sunod namang iniabot ang baby. Ilalabas na sana ang isa niya pang kapatid na si Sheila nang biglang dumating si Nestor at kinaladkad si Nora. "Nanay!" Malakas na sigaw niya. "Anak, tumakbo na kayo!" Kahit naririnig niya ang sigawan at iyakan sa loob ng bahay ay buhat ang bunso niyang kapatid na si Jana. Tumakbo siya ng tumakbo. Kailangan niyang makahingi ng tulong para mailigtas ang kanyang ina at ibang mga kapatid. Sa pagtawid niya ay muntik nang may bumanggang sasakyan sa kanya. Mahigpit niyang niyakap si Jana. Nang bumaba ang mga taong nasa sasakyan, nagkaroon siya ng pag-asa nang makita ang magkasintahang tumulong sa kanya. "Oh my God, Bugoy! Anong nangyari sa'yo?" Gulat na tanong ni Michelle nang makita ang mukha niya. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha habang hinihingal. "Parang awa niyo na po. Balikan po natin si nanay. Ang kapatid ko po nandun pa. Sinasaktan po sila ni tatay. Baka patayin po sila." Kumunot ang noo ni Joshua. "Ano?" Kinuha ni Michelle ang baby mula sa kanya. "Ako nang bahala dito. Joshua, tulungan mo na sila." "Michelle, tumawag ka ng pulis. Bugoy, dalhin mo ako sa bahay ninyo." Mabilis naman siyang tumakbo papunta sa bahay nila. Sumunod agad si Joshua at nang makitang nakalak ang pinto, paulit-ulit nitong sinipa iyon. Pagbukas,
nadatnan ni Bugoy ang kanyang ina at kapatid. Lumapit agad siya sa mga ito nang makikipagsuntukan si Joshua sa kanyang ama. "Kuya Joshua, mag-ingat po kayo, baka masaksak po kayo ni tatay." Sigaw ni Bugoy, pero parang action star lang na nakipagsuntukan ito kay Nestor. Sa dami ng nangyari ng gabing yon, namalaya niya na lang na nasa ospital na sila. Ginagamot ang nanay niya pati na rin ang pasa ni Bugoy sa mukha. "Doc, please, pakitingnan po ang lagay nila. Ako na pong magbabayad, basta pakicheck lang po, baka may internal damages po sila." Pakiusap ni Michelle dito. Tiningnan na nga roon ang kalagayan nila. Tumulo ang luha niya. Sa wakas, maayos na siya at hindi na kailangang matakot. Nang tinanong ang mga ito, sumagot lamang sila ng maayos. Nalaman din nila na ginagamit lang pala ng abusado niyang ama para sa bisyo nito ang lahat ng tulong na natatanggap niya. Napailing si Joshua. "Pumunta kami sa inyo para mabisita ka pagkatapos mag-viral ng video mo. Inaasahan namin kahit paano maayos ng buhay mo. Inaabuso ka pala ng tatay mo doon." Hinawakan ni Michelle ang mga kamay ni Bugoy. "Huwag kang panghinaan ng loob ha. Ngayong wala na kayo sa poder ng ama ninyo, wala nang mananakit sa inyo at aayos na ang buhay ninyong magkakapatid. Maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong ninyo." Nakangiting sabi niya rito, kahit masakit pa rin ang pasang natamo mula sa ama. Simula ng araw na yon, namuhay silang mag-iina ng sama-sama. Nakulong naman sa bilangguan ang kanilang ama. Nagtayo rin ng maliit na sari-sari store si Nora para may maliit silang negosyo at pagkukunan ng pera. Hindi na naman naghahangad si Bugoy ng tulong pagkatapos ng lahat ng nangyari. Gayunpaman, mas dumoble pa nga ang interes ng mga tao para tumulong sa kanya. "Wow, ang gagwapo at ang gaganda naman ng mga anak ko. Papasok na sa school." Magiliw na sabi ng nanay niya. Napangiti naman si Bugoy. "Excited na po ako, nanay." "Pagpasok mo, kinder ka pa lang, mas malaki ka sa mga kaklase mo at baka mabuli ka pa. Nag-aalala ako sa iyo, anak." "Hindi po yan, nanay. Nandun naman po ako para mag-aral. Maiintindihan ko rin po kung ayaw nila sa akin. Tsaka sisikapin ko pong magustuhan po nila ako." Kaya nga nang pumasok si Bugoy ay tama nga ang kanyang ina. Iba nga ang naging trato sa kanya dahil malaki na siya. Pero wala namang makakapigil sa tulad niyang gustong makapagtapos ng pag-aaral. Nang pumasok si Bugoy, naging kuya siya ng lahat. Nalaman din niya sa sarili niyang matalino siya. Kaya laging napapatawag ang kanyang ina kapag mayroon siyang award. "Nay, gusto ko pong maging vlogger." Isang araw ay sabi niya na lang sa kanyang ina. Napatingin ito sa kanya. "Ha? Ano namang iba-vlog mo? Buhay natin? Kaya mo ba yun?" "Opo, kakayanin ko po. Gusto ko pong makapagpatayo ng magandang bahay natin, kahit maging bato lang po ito." Bumuntong hininga si Nora. "Bahala ka, pero kung hindi mo kayanin, pwede kang tumigil. Ayaw kong bumalik ka na sa pagtatrabaho para sa amin. Kaya na natin. Medyo iba na ang buhay natin kumpara noon. Gusto kong ibuhos ninyo na lang ang atensyon ninyo sa pag-aaral at damhin ang pagiging bata ninyo." Tumango naman siya kaagad. Naisip ni Bugoy na gamitin na rin ang imahe niya sa social media para gumawa ng mga content. Naging matagumpay naman siya. Kaya nang sumapit ang high school, kaya niya nang kumita ng maraming pera kahit hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral. "Anak, Valentine's Day ngayon, wala ka bang ipapakilalang girlfriend?" Biglang tanong ng kanyang ina habang siya ay nag-aaral. Napakamot siya sa ulo. "Nanay naman, para pong ewan. Wala po sa isip ko yan." Anak, nagtataka lang ako. Aba, oo, at high school ka na. Pero 18 ka na. Pwede ka nang mag-girlfriend, anak. May pera ka naman. Kayang-kaya mong i-date kung saan-saan ang mga yon." Napailing si Bugoy. "Wala pa po sa isip ko yan. Ang gusto ko lang po muna sa ngayon, makapagtapos ako at ang mga kapatid ko. Kayo po muna bago ang sarili ko. Isa pa, kung sino rin po ang magiging una kong girlfriend, siya na po ang gusto kong mapangasawa." "Swerte ng magiging asawa mo, anak.
Mahirap man o kahit maginhawan ang buhay natin, napaka-responsable mo at sobrang magmahal sa pamilya. Sana makatagpo ka ng mabuting babae. Tumango siya kaagad. Mayroon niya, Nay, kaya wag po kayong mainip. Bakit? Gusto niya po agad ng apo? Pwede rin, para hindi ako mainip dito sa bahay, anak. Kayo na lang po ang ihahanap ko ng boyfriend. May asim pa po kayo. Tumawa ito ng malakas. Sira ulo ka talaga, hindi ko na iniisip yan. Hindi nga, Mama. Ilalagay kita sa content ko. Lalagyan ko ng title, Nanay ko, looking for boyfriend. Natatawang sabi niya rito. Pabirong binatukan siya ng ina. Napangiti na lang si Bugoy. Wala namang kaso sa kanya kung mag-asawa muli ang nanay niya. Hindi naging maganda ang karanasan nito sa ama nila at magiging masaya siya kung makakahanap ito ng mabuting lalaking ituturing ito ng tama. Akala ni Bugoy, hindi papatulan ni Nora ang pang-aasar niya. Pero, nagulat na lang silang magkakapatid nang may dala na itong boyfriend at German pa. Nay, nagkakaintindihan ba kayo niyan? 'Di ba, hindi ka marunong magsalita ng Ingles? Bulong niya sa nanay niya. Marunong na anak. English Carabao nga lang. Natatawang sabi nito. Sure po ba kayo dyan? Mabuting lalaki na po ba yan? Baka may ibang asawa yan tapos ginagawa ka lang na kabit. Nay, huwag kang papayag ah. Hindi kita pinalaking ganyan. Biro niya pa sa ina. Nahampas tuloy siya nito. Umayos ka nga. Lumaki ka lang, puro ka na talaga kalokohan. Kaya ka sumisikat, ganyan ka magsalita. Pati sa akin ginagamit mo. Ininda niya ang hampas ng nanay niya. Gayunpaman, kabaliktaran ang lahat ng sinasabi niya sa totoong nararamdaman niya. Masaya talaga si Bugoy na makitang magmahal muli ang kanyang ina. Kitang-kita niya ang saya sa mukha nito sa bago nitong boyfriend. Nang taon ding iyon, kinasal si Nora kay George. Naging madali lang iyon dahil hindi naman ito kasal sa tatay nila. Habang tinitingnan niya ang mga mata nitong puno ng kagalakan ay sobrang nagdiriwang ang sistema niya. Parang may naghihilom sa puso niya na sa wakas makikita niya ang unang babaeng minahal niyang magiging masaya sa piling ng taong mahal nito. Oh, ikaw ang nakasalo ng garter, huwag kang tumakas. Natatawang sabi ng nanay niya. Wala siyang nagawa kundi pumunta sa gitna. Hiyang-hiya siya. Wala naman siyang balak sumali sa mga gimmick sa kasal pero hinila siya ng magaling niyang ina. Hi! Nakangiting bati ng babaeng nakasalo ng bouquet. Hi din, sagot naman niya. Nagtilian ang mga bisita. Nag-init na lang ang mukha niya na mas lalo pang nahiya ng punahin ng MC ang pumumula ng kanyang mukha. Pagpasok niya pa lang ng simbahan kanina, gandang-ganda na siya kay Eunice. Bridesmaid din at nalaman niyang anak pala ng bagong kaibigan ng kanyang ina. May pakiramdam pa nga siyang binubugaw siya ng magaling niyang nanay kay Eunice. At hindi nga siya nagkamali dahil pagkatungtong niya pa lang ng college, may isang Eunice na ang umaaligid sa kanya. Ay kalabaw! Nasapo ni Bugoy ang dibdib niya nang bumungad sa pinto ng classroom ang dalaga. Bugoy, lunch date naman tayo. Nakangiting paanyaya nito sa kanya. Sinungitan niya ito kaagad. Kumain ka mag-isa mo. Ang sungit mo talaga sa akin. Maganda naman ako. Hindi mo ba ako type? Iyon na nga ang problema. Type na type niya si Eunice. Sinusungitan niya lang talaga ito para hindi siya tuluyang bumigay. Nangako rin kasi siyang hindi siya papasok sa isang relasyon kung hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Bumuntong hininga siya. Bakit ka nandito? Matagal ka nang tapos, di ba? Nagtatrabaho ka na nga. Accountant ka na nga eh. May intindihan ko pa kung law ang kinukuha mo kaso bakit nag-i-engineering ka pa? Wala lang, bigla akong nahilig sa engineering eh. Maganda yun, di ba? Double degree ako. May crush din kasi ako dito sa department nyo. Nakangiting sabi pa nito. Ang landi mo. Sambit niya bago ito inunahan sa paglalakad. Sumunod naman ito sa kanya. Wow, bago yan, Bugoy. Malandi ng turing mo sa akin. Ibig sabihin na akit ka na? Naapektuhan ka na sa mga panglalandi ko, no? Umamin ka. May gusto ko na rin sa akin, no? Mahal mo na siguro ko.
Mas binilisan niya ang paglalakad para hindi nito makita ang ngisi sa mukha niya. Kailangan niya pang magtiis ng 4 na taon para pigilan ang sariling kiligin sa mga ginagawa ni Eunice sa kanya. Gayunpaman, kahit wala silang malinaw na pag-uusap, parang may taling nakabuhol na agad sa kanila, na kahit mag-away man sila at magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, babalik pa rin sila sa isa't isa. Kaya pagkatapos ng graduation nila, sa labas ng sports complex, nag-propose na siya kay Eunice. "Eunice Lopez, gusto mo bang palitan ko ng De La Cruz ang apelyido mo? Will you marry me?" Nakangiting tanong niya rito. Bigla na lang umiyak sa harap niyang babae. "Nakakainis ka naman eh. Hindi mo man lang ako ginawang girlfriend. Pakakasalan mo ako agad. Kaya palang sungit-sungit mo sa akin." Natawa ang mga taong nakikinig. Alam yata lahat ng kabatchmate nilang habol ng habol sa kanya si Eunice. Halos bakura na siya kapag may magtatangkang babae sa kanya. Kahit saan yata siya magpunta, hindi ito pumapayag na hindi siya kasama. "Oo naman, pakakasalan kita. Pangarap ko yatang maging asawa mo." Tumawa na rin si Eunice at mahigpit siyang niyakap. Nang sumunod na taon ay kinasal na rin sila sa simbahan. Isa na yon sa pinakamasayang araw para kay Bugoy. "Saan ka pupunta?" tanong ng asawa niya. "Day off mo ngayon na." "Babalik din ako agad. May importante lang akong aasikasuhin." Lumapit siya rito at hinaplos ang may kalakihan na nitong tiyan. "Bilisan mo ha. Magdala ka ng mangga na kulay pink." Hiling nito sa kanya. Bumagsak na lang ang mga balikat ni Bugoy. "Ang weird naman ang pinaglilihihan mo. Saan ako hahanap ng mangga na kulay pink?" "Meron. Yung apple mango. Medyo pink na ang balat ha." Napangiting sabi ni Eunice. Tumango na lang siya at hinalikan sa pisngi ang asawa. Ilang sandali pa ay narating niya na ang city jail. Alam niyang hindi na dapat binabalikan pa ang nakaraan, pero gusto niya nang saraduhan ang lahat ng mga naiwang bukas na pinto sa buhay niya. "Bugoy?" Tiningnan niyang mabuti ang tatay niya. "Kumusta po kayo?" Bigla na lang tumulo ang mga luha nito. "Sorry anak. Pasensya na sa lahat ng nagawa ko sa inyo ng nanay mo. Alam kong wala akong karapatan para sabihin ito, pero gusto kong malaman ninyong sobrang nagsisisi na ako at maiintindihan ko kung hindi nyo ako kayang patawarin. Ang payat nyo na po. Hindi po ako madalas makakabisita, pero sisikapin ko pong mapadalhan kayo ng pagkain dito." Mas lalo itong umiyak. Maikli ang buhay para magtanim pa ng sama ng loob. Alam ni Bugoy na maraming ginawang kasalanan ang kanilang ama, pero nakita niya rin namang pinagsisisihan at pinagdusahan nito ng mahabang panahon ang lahat ng kasalanan nito. Kahit naging mabigat ang lahat para sa kanya, wala siyang ibang gagawin kung hindi ang magpatawad pa din. Iiwan niya ang lahat ng mabibigat sa dibdib para magkaroon ng puwang sa puso niya ang mga kagalakang darating pa sa kanyang buhay, lalo pat magiging isa na rin siyang ama. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi niya ipaparanas sa kanyang magiging mga anak kung ano ang naranasan niya noon, kaya lalo siyang magsusumikap sa buhay. Taos puso rin ang pasasalamat niya kay Joshua at Michelle na naging kaibigan niya na rin. At syempre, nagpapasalamat siya sa mga taong walang sawang sumuporta at tumulong sa kanya noon, lalong-lalo na kay Mang Pilo, kay Aling Susan at sa mga anak nito na itinuring siyang parte na ng pamilya. Graduating na rin ang kapatid niya sa kolehiyo, habang ang isa naman ay second year college na din. Maayos na ang buhay ng pamilya niya. Nakakapangibang bansa na rin ang kanyang ina kasama ang asawa nito. Kaya naman, panatag na si Bugoy na kahit may sarili na siyang pamilya ay siguradong makakapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Minsan, napag-uusapan nilang magkakapatid ang tungkol sa tatay nilang si Nestor. Ayon sa mga ito, napatawad na nila ang kanilang tatay, lalo na't pinagbayaran nito ang kasalanan, at kung makakalaya man ito, handa silang tumulong para makapamuhay ito ng maayos. Alam nilang hindi ito naging mabuti sa kanila noon, pero hindi maikakailang ito pa rin ang kanilang ama. Gayunpaman, ang hiling nila,
sana ay talagang nagbago na ito. Para naman sa kanilang ina, napatawad niya si Nestor upang mawala ang bigat sa kanyang dibdib. Pero sa dami ng hirap na pinagdaanan niya noon sa kamay nito, malabo nang maging magkaibigan pa sila. Kahit maraming taon ang lumipas ay hindi pa rin nawawala ang mga masasakit na pangyayari sa buhay nilang mag-iina noon. Siguro kakausapin niya si Nestor para sa kanyang mga anak, pero hanggang doon na lang yon. Si Nestor naman, natauhan na at sising-sisi dahil sa baluktot niyang paniniwala noon na gastos lang ang pagpapaaral ng anak. Lalo siyang nanlumo nang malamang nag-asawa si Nora at mayroon ng magandang buhay. Gustuhin niya mang magbago at balikan ang mga ito, huli na ang lahat. Alam niyang dahil sa mga kasamaang ginawa niya noon ay hindi niya deserve ang second chance. Maswerte na siya dahil kinilala pa rin siya ng kanyang mga anak sa kabila ng mga nagawa niya rito. Nang makita niya si Bugoy, gustong-gusto niya itong yakapin pero wala siyang lakas ng loob na gawing iyon. Lalo na nang malaman niyang engineer na pala ito. Kung sana lamang ay naging mabuti at responsable siyang tatay. Kung sana lamang ay inunan niya ang pamilya kaysa bisyo at barkada. Sana kasama niya ang pamilya niya ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.